Magandang gabi sa mga tagapakinig ng Batang 90s Horror. My name is Bell. Yung kwento ko po ay matagal nang nangyari. Ito yung mga panahon na hindi pa uso yung work from home. Nagwo-work ako nung time na yon bilang isang TL sa isang BPO company sa Metro Manila. Share ko lang yung experience ko tungkol sa naging agent ko na itago na lang natin sa pangalang Cora. Sa pagkakaalam ko, galing siya sa probinsya ng Iloilo. Fluent siya sa wikang Ingles. Pero pag Tagalog, rinig na rinig yung Ilongga accent niya. Yun yung dahilan kaya paminsan-minsan ginagawa siyang katatawanan ng ilan sa kapwa niya agent. Especially yung katim niya na itago na lang natin sa pangalang Apple tsaka Sandy, mga proud maldita at self-proclaimed it girls. Buwan ng Oktubre nun at kakapromote ko pa lang. Mismong ako nga yung nakasaksi sa ilan sa pangtitrip nila kay Cora. Unang beses nung makita ko si Cora na umiiyak sa pantry. Nakasuot siya ng witch costume at all black na mahaba na medyo maduming damit with matching pointed black hat, DIY makeup, tsaka malalaking parang words sa muka na sa tingin ko ginawa using tissue and glue. May prosthetic din na pointed nose. May idea ko tungkol doon dahil mabanggit ko lang na tuwing October kasi nagkakaroon talaga ng pakulo yung company namin. Nagkakaroon kami ng Halloween costume contest kung saan required na mag-costume ang lahat. Ginagawa namin yon tuwing last week ng Oktubre. Kaya nagtaka ako kung bakit naka-costume si Cora. First week pa lang. Magtatanong na sana ako sa kanya nung biglang pumasok sa pantry sila Apple at Sandy. Naghahagik-hikan pa sila pero napahinto yung tawanan nila nung nakita nila ako. Usually di naman ako nakikialam sa mga trip ng mga kaopisina ko, lalo pat labas sa trabaho, kaya hindi ko na tinuloy yung pag-usisa ko sa kanila. Bagay na aminado naman akong mali din naman. After ko nga maglagay ng kape sa mug ko, lumabas na ako ng pantry. Pero nung kapain ko yung bulsa ko, na-realize kong naiwan ko pala yung cellphone ko. Akma na sana akong papasok sa pinto nang marinig ko sila Apple. Uy, Cora, huwag ka na umiyak. Bagay naman sa'yo yung costume mo eh. Tsaka yan naman talaga suot mo sa inyo, di ba? Narinig kong wika ni Apple. Oo nga girl, tsaka sorry naman. Mali pala yung sabi namin sa'yo na ngayon yung costume contest natin dito. Sa katapusan pa pala, sorry. Natatawa pang wika ni Sandy. Minabuti kong kumatok ng marahan. Tsaka ako pumasok sa pantry. Nagtinginan silang tatlo sa akin. Sabay naglakad na ako para kunin yung cellphone ko na nakalagay sa ibabaw ng ref. Gusto ko sanang kausapin sila tungkol sa narinig ko. Pero kakapromote ko lang kasi nung mga panahon na yon at ayoko namang isipin nila na pakailamera ko. Lumipas nga yung ilang oras. Naging busy as usual pa din naman yung production. Pero buong araw, or should I say na buong gabi at madaling araw naging tampulan ng kantsaw si Cora dahil sa itsura niya. Although tinanggal niya na yung prosthetic at witch hat niya, wala siguro siyang pamalit na damit. Kaya buong duty niya naka-witch costume pa din siya. Nakaramdam ako ng awa sa kanya. Lalo pangat araw-araw kong nakikita kung paano siya madalas na pagtripan nila Sandy at Apple. Una sa tingin ko mga harmless prank lang naman tulad ng pagdidikit sa likod ni Cora ng papel na may QR code na kapag in-scan mo lalabas yung isang YouTube video na tungkol sa mangkukulam o kung ano pa man. Nung una nga nagtataka ako kung bakit si Cora yung laging trip nila Apple at Sandy. Pero hindi nagtagal nalaman ko din kung bakit nila ginagawa yon. Ayon sa chismis na kumakalat, may gusto pala kay Cora yung poging workforce analyst na itago nyo na lang sa pangalang Dion. Na-crush naman nila Apple at Sandy. Mabanggit ko lang pala na kahit simple lang kasi manamit si Cora, hindi maitatangging maganda siya. Morena, balingkinitan yung pangangatawan, at maganda yung mata. Kaya di na din ako nagtataka kung magustuhan siya ni Dion. Napanta siya naman ng kababaihan sa opisina namin. Minsan nga tingin ko sinasadyang magpapansin ng ibang agent sa kanya while working sa production. Pero balik nga sa kwento,
Nung una nga akala ko mga harmless prank lang yung gagawin nila kay Cora. Hanggang sa dumating nga yung time na bigla na lang nagkagulo sa cafeteria. Nagtakbuhan yung mga guard at nang lapitan ko at usisain kung ano yung nangyari. Nakita kong nakasalampak sa sahig si Cora. Hawak nito yung dibdib niya. Tila hirap siyang huminga. Pulang-pula din yung mukha niya at namamaga yung labi. Dali-daling sinugod si Cora sa clinic namin. At doon nga namin nalaman na nagkaroon pala siya ng severe allergy. Medyo naging delikado pa dahil wala naman kaming EpiPen sa clinic to treat anaphylaxis case. Kaya nag-decide kami to take Cora to the nearest hospital. Lumipas yung ilang oras, nakatanggap ako ng tawag sa company nurse namin para sabihing okay na si Cora. Nagkaroon ng investigasyon yung HR department tungkol sa nangyari. Muntik pa nga masisi yung cafeteria pero napag-alaman nga na wala namang binili si Cora ron. May baon kasi siya lagi na itinatabi niya sa pantry pero dahil doon nagkaroon ng ibang hinala na sinadyang lagyan ng nuts yung baon ni Cora na naging dahilan kaya siya nag-allergy. Mabanggit ko lang din na common knowledge kasi sa team namin na may allergy si Cora sa mani. Nalaman nga namin yon dahil sa tuwing may pa-snack yung company like pizza or kung ano pa man, tinatanong niya kung may nuts ba yung pagkain bago niya kainin. Naging main suspect kagad sila Apple at Sandy na mariin naman nilang tinanggi na may kinalaman sila. Sira yung CCTV sa pantry noong mga panahon na yon. Kaming mga TL lang at maintenance staff yung nakakaalam nun kaya iniisip namin na siguro naman walang magtatangkang maglagay ng kung ano sa mga pagkain o kumuha ng pagkain hindi naman sa kanila dahil sa pag-aakalang ayos yung CCTV. Pero dahil nga din doon, walang naging ebidensya kaya kinausap lang sila Apple at Sandy ng HR. Lumipas nga yung buong araw. Tinawagan ko si Cora. Itatanong ko sana kung kaya niya nang pumasok. Laking gulat ko ng ibang babae yung sumagot. Hello po, Ma'am Belle. Kayo po yung TL ni Ate Cora? Ako po si Olivia, nakababatang kapatid niya. Bale, pinauwi na po kasi kagad ni nanay at tatay si Ate Cora dun sa bahay ng lola namin sa Pampanga. Nung mabalitaan niya yung nangyari sa kanya, ayaw na po siyang papasukin. Iuwi na daw po si ate sa Iloilo kapag nakarecover si ate. Pasensya na po, ma'am. Iniwan niya na din tong phone niya sa akin eh. Tas binili niya lang po yung sasabihin ko kapag may tumawag daw sa kanya. Nagulat nga ako sa sinabi ng nasa kabilang linya. Bilang TL, may part ako na nag-aalala. Pero merong part din na nag-aalala dahil kukulangin kami sa workforce. Lumipas yung ilang araw, nagkaroon din naman ng kapalit na agent. Inakala ko nga na magiging normal na lahat sa production room. Pero mali ako dahil dun pa lang pala magsisimula yung mga kakaibang pangyayari. Isang normal na madaling araw nga habang busy ang lahat sa pagtanggap ng calls. Bigla na lang may malakas na tili na umalingaw-ngaw sa production room. Nagulat yung lahat. Bigla na lang nagtatakbo si Apple palabas. Nagpapanik siya. Pinigilan siya ni Sandy tsaka ni Yakap. Maya-maya pa, pinainom niya ito ng tubig. Umupo naman ito sa monoblock sa labas ng production room. At doon na nga siya nagsalita sa amin. Ganito nga yung naging kwento niya. Kasalukuyan daw siyang may kausap na customer nun nung biglang nag-static yung boses sa headset niya. Nung una nagtaka siya dahil parang may nagdadasal sa background. Ibang lengguwahe yung dasal na naririnig niya at boses daw ito ng isang matandang babae. Inakala niya na sa part yun ng customer na kausap niya, which is isang middle-aged na lalaki. Pero habang tumatagal, nagiging malakas at tila papalapit na ng papalapit sa tenga niya yung boses ng nagdadasal na matandang babae. Kaya nagtaka siya dahil parang kumbaga nilalapit na sa mouthpiece ng telepono sa kabilang linya. Doon na daw siya kinabahan, lalo pa nga nung huminto sa pagsasalita yung lalaking customer na kausap niya at nagwikang, Excuse me, but I can properly tell you my complaint if there's an annoying old woman praying or chanting near you. Nung marinig niya yon, para daw siyang naistatwa sa kilabot.
Tatanggalin niya sana saglit yung headset para i-check nang biglang namatay yung desktop PC na gamit niya. Medyo nagtaka siya dahil naka-UPS naman yung PC. Akma niya na sanang aabutin yung CPU nung napatingin siya sa refleksyon ng nakapatay na monitor. At laking hilakbot niya nang may isang matandang babae ang nakatingin sa kanya mula rito. Doon na nga siya napatili. Nanlilisik daw yung mga mata nito na nakatingin sa kanya. Puting-puti yung kulot at boghag nitong buhok. Nagkatinginan kami ni Sandy, hindi kami makapaniwala. Kahit kasi usong-uso na sa mga tulad naming nagtatrabaho sa gabi, yung mga ganong kwento wala pa naman talaga kaming na-encounter na nagkaroon ng ganong karanasan. Usong-uso yung kwentong Junjun sa mga BPO company. Pero yung matandang babaeng nanlilisik yung mga mata, bago sa pandinig namin. Nung una nga naisip kong baka nakahanap na naman sila Sandy at Apple ng bagong pagtitripan. Baka prank lang ito. Pero lumipas nga yung ilang araw. Si Sandy naman yung nagkaroon ng nakakapangilabot na karanasan. Ayon nga sa kwento nung ibang agent na napagkwentuhan ni Sandy, habang nagsi-CR daw siya mag-isa. As in wala daw ibang nasa loob nun. Biglang may kumatok sa cubicle kung nasan siya. Sinabi niyang may tao sa loob pero imbis na humanap daw ng ibang bakanteng cubicle yung nasa labas, muli daw itong kumatok. Bilang certified maldita, sinungitan daw ni Sandy at sinabihang tatadyakan niya ito pagkalabas niya. Pero napahinto daw siya nung masilip niya sa bandang ilalim ng uwang ng pinto ang isang pares ng mga paa. Napaigtad nga siya nang makitang paa ito ng isang matanda. Wala itong sapin sa paa, labas ang mga ugat, nanlilimahid daw ito sa dumi at mahaba ang mga kuko. Kulay patay na rin ito at tila wala ng dugong dumadaloy. Lalo daw nagsisigaw si Sandy nang magsimula nitong yugyugin yung pinto. Doon daw nakita ni Sandy yung pares ng kamay ng matanda na nasa itaas naman na bahagi ng pinto. Sa pagkakataong yon, saktong narinig ng guard yung sigaw ni Sandy kaya agad daw itong pumasok sa CR. Inakala pa nga ng gwardya na merong umaatake kay Sandy sa loob kaya nagmamadali nitong sinipa yung pinto ng cubicle. Pero laking gulat naman niya nang mag-isa lang ito sa loob. Dinala siya sa klinik at dun nga kinuwento ni Sandy lahat ng nangyari. Nung una, hindi sila pinaniwalaan ng mga kapwa agent nila. Sikat kasi sila bilang inventor at nagkakalat ng chismis na hindi naman madalas totoo. Lumipas nga yung ilang gabi, naging tahimik na yung mga it girls ng office. Nag-iba na yung dating may ingay at palatawang duo. Kapansin-pansin yung laki ng mga eyebag nila. At dumating nga yung time na kinailangan ko silang kausapin dahil sa baba ng performance rating nila. Doon ko nga unang napansin na tinutubuan na pala yung mukha nila ng tila malalaking tagyawat. Same silang dalawa. Kapansin-pansin din yung pamamaga ng mga ilong nila. In-advise ko sila na magpa-check up at baka meron na silang sakit or skin disease na pwedeng makahawa. Nagkatinginan sila bagong nagsalita. Ma'am Bel, nagpa-derma na kasi kami. 3 klinik na nga yung pinuntahan namin pero ni isa, hindi naman nakatulong. Parang mas lalo pa nga yatang lumala Wika ni Apple. Napabuntong hininga ako. Sa totoo lang hindi ko din alam yung sunod na pwedeng sabihin sa kanila. May pumasok sa isip ko. Kulam or karma. Pero either way, di naman ako naniniwala sa mga ganon. Pinabalik ko na nga lang sila sa production room para magpatuloy na sa pagtatrabaho. Lumipas pa nga yung ilang araw habang nagde-date kami ng boyfriend ko that time. Kumakain ako ng kaldereta noon nang biglang uminit yung ulo ko. Nagsimula sa anit, pababa sa leeg, hanggang unti-unting naramdaman ko yung pagkapal ng balat ng mukha ko. Nagsimula itong mangate. Sinubukan kong kalabitin yung boyfriend ko noon at nagulat nga siya nang makitang pulang-pula na yung mukha ko. Sa oras na yon, nagsisimula na ding sumikip yung daluyan ng hangin at lalamunan ko. Wala akong nagawa kundi subukang kamutin yung leeg ko sa kagustuhang maibsan yung kati sa loob nito. Pero wala.
Namantal at namula na din yung mga parte ng katawan ko. Napabuwal na ako sa pinagkakaupuan ko. Dali-daling tumawag na ambulansya yung resto na kinakainan namin at mabuting nakarating naman ito ng mabilis. Agad akong sinugod sa ospital. Nagpapanik attack na ako noon. Alam ko nung mga time na yon na mahihimatay na ako. Pero bago nga ako mawala ng malay, isang bagay, or should I say isang tao, yung nagpadagdag ng takot sa puso ko. Sa tabi kasi ng stretcher ko sa emergency room ay may isang matandang babae na nanlilisik ang mga mata. Mahaba ang puti nitong kulot na buhok at nakatingin sa akin. Nakangisi siya pero may galit sa mga mata niya. Dinadaanan lang siya ng mga nurse at doktor na parabang hindi nila ito nakikita. Yun yung huli kong memorya bago ko nawala ng malay. Paggising ko, nasa tabi ko yung boyfriend ko nung time na yon na si Dion. Namamanhid pa din yung tila at mukha ko nun. Pero nakakahinga na ako ng maigi. Nag-usap kami at nalaman ko nga na nagkaroon ako ng severe allergy. Nagtaka ako dahil wala naman akong alam na nagtitrigger para magkaganon ako. Since birth, wala akong pagkain na iniiwasan. Umuwi kami sa bahay at minabuti kong magpahinga. Swerte naman dahil wala din naman talaga akong work nung araw na yon. Humiga ako sa higaan ko at binuksan yung laptop ko. Nag-browse ako sa social media nang madaanan ko nga yung friend request. Nakita kong isa sa mga nag-invite sa akin ay si Cora. Almost 2 months ago na to. Pinindot ko yung profile pic niya at bumukas naman. Hindi ko alam kung bakit pero parang na-curious ako kaya nag-browse ako sa profile niya. At nanlaki nga yung mata ko nang makita ko ang isang pamilyar na muka sa post ni Cora. Picture ito ng isang matandang babae. Black and white yung kuha nito at itim ang background. Hindi ako maaring magkamali. Siya yung matandang nakita ko sa ospital na nakita kong nakatingin ng masama sa akin. Pero nangilabot ako sa nabasa ko sa caption ni Cora sa litrato nito. Salamat sa pag-aalaga sa akin, Lola. Mahal na mahal po kita. Kumabog ng malakas yung dibdib ko, lalo nung pinindot ko yung mismong picture at tumambad sa akin yung mga comments. Condolence sa family niyo, Cora. Chinek ko yung date ng post at napag-alaman ko nga na almost 3 weeks na pala mula nung namatay yung sa tingin ko ay lola ni Cora. Agad kong sinarado yung laptop. Nakaramdam ako ng kakaibang takot nung mga panahon na yon. Di ko may paliwanag kung bakit. Lumipas nga yung ilang gabi, tila nagkaroon ako ng masasamang panaginip. Tungkol ito sa isang matandang babae na galit sa akin. Yun at yun pa din yung itsura nung matandang nakikita ko. Yung lola ni Cora. Napaisip ako na hindi kaya nakakarma ako o ginagantihan ako ng matanda dahil sa wala akong ginawa para matigil yung pambubuli sa apo niya. Pero posible ba talaga yon? Patay na yung matanda eh. Ilang araw hindi mawala sa isip ko yon kaya nagdesisyon ako na mag-leave na sana muna sa trabaho. Pero pagpasok ko sa building, agad na bumungad sa table ko yung 2 sulat sa lamesa ko. Binuksan ko at napag-alaman ko nga na hard copy yun ng resignation letter ng 2 agent ko, si Apple at Sandy. Sa normal na pagkakataon dapat 2 to 3 weeks bago sila umalis pero since medical reason yung naging dahilan, kaya wala na din akong nagawa. Napabuntong hininga nga ako. Napaisip ako na hindi yun yung tamang oras para mag-file ako ng leave. Wala nga akong nagawa kundi magpa-check up na lang sa doktor para lang malaman kung baka nagkaroon lang ng chemical imbalance sa katawan ko kaya nakaramdam din ako ng stress. Nagpa-test din ako sa kung sa anong pagkain ba o kung ano pa man na bagay yung nagtitrigger sa allergy ko. At laking gulat ko nga nang malaman kong sa isang bagay o pagkain lang ako allergy. Sa mani. Takang-taka ako noon dahil paanong magkaka-allergy ako bigla sa nuts? Mula bata ako kumakain naman ako noon. Isa pa nga sa nagbigay sa akin ng ikakabigla noon nung malaman kong buntis ako.
Pero kahit paano ay nagbago yung pakiramdam ko nung mga oras na yon. Medyo napangiti ako. Tinawagan ko kagad si Dion para ipaalam sana sa kanya pero nagtaka ako nang hindi siya sumagot. Nagdesisyon ako na ipagpabukas na lang yung pagsasabi sa kanya. Kinabukasan nga, pagpasok ko pa lang, dumiretso na ako sa tinatambayan namin na bench. Agad ko sinabi sa kanya yung balita. Ine-expect ko na matutuwa siya. Pero kabaligtaran yung reaksyon niya dahil nagalit siya sa akin. Kung ano-anong pinagsasabi niya sa akin na kesyo hindi niya sigurado kung sa kanya ba talaga yung bata at kung ano-ano pang masasakit na salita. Natulala ako at wala nga akong nagawa nung iniwan niya ako sa bench mag-isa. Maya-maya pa tumulo na yung luha ko pero bago ko tuluyang humagulgul nun, nakita ko sa di kalayuan yung isang pamilyar na mukha ng isang matandang babae, yung lola na naman ni Cora. Sigurado kong siya yun. Kumabog ng malakas yung dibdib ko pero sa pagkakataong yon, hindi na siya nakatingin ng masama sa akin. Walang reaksyon yung mukha nito at maya-maya pa tumalikod na siya. Pumunas ako ng namumuong luha sa mata ko at nang tignan ko nga uli yung pwesto ng matanda, laking gulat ko dahil wala na siya. Pero imbis na matakot, yumuko ako at umiyak. Hindi ako pumasok nung gabing yon. Umuwi ako sa bahay at natulog. Himalang simula ng gabing yon hindi na uli nagpakita kahit sa panaginip ko yung matandang babae. Pero kahit nga ganun, hindi na bumalik sa normal yung buhay ko. Nagdesisyon kasi ako na ituloy yung pagbubuntis ko kahit mag-isa. Nag-resign na rin ako sa company namin at saktong pandemic nga nun, kaya wala akong nagawa kundi umasa sa mga magulang ko. Naging mahirap sa akin lahat after nun. Pero itinuring kong lesson at karma yung mga nangyari sa akin sa BPO company. Gusto ko sanang humingi ng sorry kay Cora sa mga nangyari. Pero last time na chinek ko, naka-deactivate na yung FB niya. Sa ngayon, naniniwala na ako na meron talagang mga hindi kayang ipaliwanag ng siyensya tulad ng kaluluwa ng isang lola na hanggang sa kamatayan ipagtatanggol yung apo niya.